Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo. Ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at ng mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating kara-karaka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ilang araw na lang matatapos na ang kalendaryo ng liturhiya ng ating simbahan. Sa linggo, sisimulan natin ang bagong kalendaryo sa panahon ng Adbyento. Kaya baka magtaka ang lahat, magpapalit ng kulay, no? Magiging violet, no? Kaya naman ang ating ebanghelyo, ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay tumutukoy sa katapusan. Katapusan. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang pagsasalarawan ni Jesus tungkol sa magagandang bagay, gaya ng mga nakikita sa templo. Sabi ni Jesus, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti na inihandog ng mga tao, isang araw iguguho. Walang batong ititira na nakapatong sa kapwa bato. Lahat ito, ayon kay Jesus, iguguho, matatapos. At hindi lang yan. Dagdag pa ni Jesus, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, magkakasalot at sa iba't ibang dako, lahat ito mangyayari. Nangyayari ba ito? O di ba? Nagkakadigma ang mga bansa. Yung mga kaharian, kapwa kaharian, nagkakalaban. O di ba? Tingnan mo sila ngayon, naglalaban-laban na. Di ba? Dati magkakakampiyan, iisang kaharian, ngayon magkakalaban. At ganun din, magkakasalot. Naranasan natin yun. Magkakalindol.
Naranasan din natin yun. At kung ano-ano pang mga delubyo. Sa pagsasalarawan nito, isa lang ang nais ipahiwatig ni Jesus. Maganda man, gaya ng pagsasalarawan sa templo, ang ganda, palamuti, may mga ginto, bato. Maganda man o pangit, delubyo, gulo, away. Ang pinapahiwatig ni Jesus, lahat ito may katapusan. Maganda o pangit, mabuti, masama. Lahat ng yan, isang araw, may katapusan. Itong kahirapang ating nararanasan, sabihin mo, may katapusan. Yung problema, pagsubok, sabihin mo, may katapusan. Lahat yan. Lahat ng ating pinagdadaanan, maganda man, pangit, may katapusan. Tignan mo, yung nararanasan natin na hirap, may katapusan. At ako, umaasa at nananalig talaga na yung mga nagpasasa, meron din katapusan. Naniniwala ba kayo doon? Oo. Ha? Sino ba makakapagsabi na ilang taon silang nagpapasasa? O, tignan mo ngayon. Natigil at pinaghahanap. No? Kaya naniniwala ko no? Ano man ang nangyayari sa atin ngayon, may katapusan. Maganda man yan. Masagana ka man ngayon, masaya ka ngayon, ano pa, tagumpay ka ngayon, ay lahat yan may katapusan. Naghihirap, may sakit, nagdurusa, lahat yan may katapusan. Ano lang sinasabi at ano lang pinapakita? Saan tayo dadalhin ng mga ito sa katapusan? Yun ang maganda. Kagaya na lang ng panaginip ni Nebuchadnezzar. Ano yun? Yung panaginip niya may ibig sabihin, may kahulugan. At gaya ng ating pinagdadaanan, gaya ng ating mga nararanasan, sa katapusan, malalaman natin ang tunay nitong kahulugan. Naalala ko po noon, lumaki ako na komportable ang buhay. No? Dahil masagana ang negosyo, maganda ang hanap buhay ng aking mga magulang, kaya masagana ang buhay, komportable. Pero isang araw, nawala ito. Natapos ito sa hindi naman namin inaasahang pagkakataon. No? May iba natapos dahil kagagawan mo. 'Di ba? Natapos ang relasyon mo, kagagawan mo. Bakit? Nanloko ka eh. Nasira ang pamilya mo, bakit? Kagagawan mo. Ayaw mong ayusin. Bumagsak ka sa exam, kagagawan mo. Yung mga ganyon, kagagawan minsan natin. Pero may mga pangyayari na hindi naman natin inaasahan. Nalugi ang aming negosyo, bumagsak. Natapos ang kaginhawahan. Natapos ang karangyaan. Pumasok ang kahirapan. No? Hirap. Ang hirap noon, no? Na bata ka pa or hindi mo naintindihan kung bakit ganoon, no? Although high school na ako noon, hindi ko pa rin naintindihan ano bang nangyayari? Bakit biglang ganoon? Bakit biglang wala na ang lahat ng meron kami? Pero sa kabila ng hirap, tuloy lang ang buhay. Laban lang. Sumunod lang, gumawa lang ng kabutihan. Gumawa lang ng tama. At natapos din ang kahirapan. Hindi man naibalik yung dati, pero natapos ang lahat. Naisip ko nga minsan, kung siguro hindi nalugi ang aming negosyo, hindi ako pare. Hindi ako kung sino ako ngayon. Bakit? Maring minana ko yung negosyo. Mga kapatid ko, walang interes. No, may kanya-kanya rin silang negosyo, may kanya-kanya rin silang mga gusto. Siguro, ganun. Kaya, ang galing-galing ng Diyos. No? Sa lahat ng ating pinagdadaanan, maganda man o pangit, mabuti man o masama, ang sinasabi, meron niyang katapusan. At ang lahat ng ito, mayroong kahulugan.
makikita natin ang kahulugan sa katapusan. Yung iba, maring nagkasakit, at pagkatapos magkasakit, napalapit sa Diyos. Yung iba, naghihirap ngayon, naglalakad papuntang eskwelahan, pumapasok, walang baon, pero may katapusan. At lahat ng ito, makikita mo ang kahulugan, kaya pala ako nagkasakit, kaya pala ako naghirap. Kasi ang hamon, nawa sa katapusan ng ito, madala tayo sa kabutihan. Hindi lang pwedeng naghirap ka. Sana matuto ka para sa ikabuti mo. Nung naghirap ka, matututo na ako mag-ipon. Matututo na ako magtipid. Matututo na ako magsipag pa. Natapos ang kahirapan, nadala ka sa kabutihan. Yun dapat. Natapos ang karangyaan, pero, natuto kang maging grateful. Diba? Hindi ka bitter, hindi ka masama ang loob. No? Ito yung hamon at gusto ipakita ng Diyos. Lahat ng bagay sa mundo may katapusan. Pero naway ito magdala sa atin sa kalangitan at kabutihan. Mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo, lahat, masaya man, malungkot, mabuti, masama, maganda o pangit ay may katapusan. Ang mahalaga sa katapusan ay kung ano ang ating magiging hantungan. Amen? Amen.